So, ayun, may nag-message nga po sa akin na yung message ni Sir, from Bicol sila. So, ayan, drop namin is dumating kami Namin. 4:00, madaling araw. Umalis po kami ng Cavite is Walang ilaw. 8:00. 8:55. So, ayan, may mga stopover pa yan, syempre. So, ito, umaga na dyan na kami pinatulog ni Sir. Ang ganda ng shop ni Sir. Ang ganda ng setup. Yung alignment ni Sir. So, ayan, libre agahan na rin. Pinagluto kami nila Sir. Pagdating dito, syempre, introduction na. Kasi nagpapaturo nga po sila Sir ng ah, alignment. Syempre, hindi lang alignment ang ituturo natin sila. Pati troubleshooting ng sa alignment, about gulong, about balancing. So, lahat ng nandiyan yan sa shop nila, tinuro ko na sa kanila yan ng isang araw. So, ayan. Nagpakilala muna ako sa kanila para po sa mga hindi nakakaalam. Matagal po kung nagtrabaho sa tire center. Halos mahigit isang dekada. So, bago pa yon marunong na talaga ako mag-align pumasok. Kaso doon na talaga ako nahasa doon sa tire center sa Paranaque. So, ngayon may sarili na akong shop. So, yan, nagpakilala muna ako. Siyempre, turing muna tayo. Yung turing na yon, ano ba yung camber, ano ba yung caster, ano ba yung toe in, toe out, ano ba pag sinabing alignment, ano ba yung magiging problema nila, bakit sila kailangan i-align, bakit sila kailangan i-adjust. So, turing muna tayo. So, lahat yan, pinaliwanag ko po sa kanila para isa-isa, para kung may mga katanungan sila, sinagot na rin natin. So, medyo actual tayo ng konti dyan ng, ano, kunwari gulong. Pero tingnan nyo naman sila, sir. Napaka gandang turuan kasi alam mo talagang desidido sila matuto. So, yan. Natawanan tayo ng konti. So, may mga tanong. Kaya sinabi ko na kila sir na may mga katanungan po kayo, tanong nyo na po. So, syempre, actual tayo. Altis. Yung Altis natin ng model, syempre. So, ayan, para kako sa actual. Tapos dito naman sa chart, Curie pa rin. Yan, para may mga katanungan sila. Kasi ganda ng ano nila, oh. Ganda ng chart nila. So, pinatanong ko na sa kanila lahat ng dapat itanong dyan. Lahat ng pwedeng matutunan nila about sa pag-align, about suspension, is itinuro ko na sa kanila. So, dito naman, actual na talaga. Pati pag-setting ng alignment, paano ka mag-start, mag-set ng alignment. Kasi itong Montero na to, hindi nila mahuli-huli yung kabig nito. Pati yung pag-setting ng lifter, pag-setting ng computer, itinuro ko sa kanila lahat yan. Sabi ko, sige po, para matuto tayo, kayo na yung mismong mag-align. Kaya sila na yung nag-a-align dyan para mismong actual nila matutunan. Sabi ko sa kanila, kaya nyong isolve yan kasi nahihirapan silang matanggal yung kabig. Sabi ko, kaya nyo yan. Tuturuan ko kayo. Para at least, pag alis ko man dyan, marunong silang mag-adjust. Yan. Montero po yan, yung model natin ngayon dyan. So, yan lahat ng katanungan dyan. Kasi pati yung setting pala. Ang ginawa pala nila, sir, dito is bumili sila ng equipment. Wala silang idea. From ibang bansa, nilapag dyan. So, hindi na sila nakapag-training. Kaya, kinuha nila ako mag-train sa kanila. Kasi hindi rin ho basa-basa ang wheel alignment. Eh. Siyempre, kailangan mo rin talaga ng karanasan dyan. Siyempre, pag baguhan, wala namang nagsisimula ng magaling kaagad. So, nanggaling rin naman ako sa walang alam. Ayun. Tapos, dito naman, ito, may lagotok naman yung problema niya, yung kotse na yan. So, hindi lang wheel alignment ang itinuro ko sa kanila, pati pagdadiagnose ng pangilalim. Kasi, hindi nyo pwedeng i-align yung sakyan kung may sira yung pangilalim. Kahit 100 beses nyo yung i-align yan, at pag may sira ilalim, hindi pwedeng i-align at hindi natin perfect ang wheel alignment na yun. So, kaya itinuro ko na sa kanila paano mag-check ng ball joint, ng tie rod, suspension bushing, ng rack and pinion, ng steering coupling, paano rin
makuha yung tamang sentro. Lahat na itinuro ko na. Pati yung pagto-troubleshooting, kung may kabig yan, lahat na yan tinuro ko na sa kanila. So, yan, may actual kami dyan kasi yan, yung puting sasakyan na yan, may lagotok yan. Kaya pinarotis na rin nila sa akin, pati yung paano mag-check ng bearing, basta lahat ng pangilalim na pwedeng makaapekto sa gulong, sa wheel alignment, sa wheel balancing. So, lahat yan, tinuro ko sa kanila. Yan. Napakasarap nilang turuan dahil tingnan nyo naman, desididong-desidido sila. So, ayan, ball joint yung tinuro ko sila. Ito, pati itong wheel balancing. So, pag setting pa lang mga sir, pag yung wheel balancing na yan, pag setting mo at hindi ka marunong yan, hindi mo maibabalance na maayos yung gulong na yan. Kaya yan, tinuruan ko na sila paano pag setting ng machine, tapos paano ibabalanse, paano yung tamang lagay ng tingga, so troubleshooting, tuwing kailan ba binabalance ang gulong. So, lahat dyan sinabi ko na. Sila na rin pinagbalance ko halos niyan kasi para sabi ko, para may actual nyo, gagayad ko na lang kayo. Kasi napakalaga ng setting sa wheel balancing sa machine. Pag hindi natin nakakuha yung pagsusukat ng gulong na yan, pag hindi natin nakakuha yan ng tama, hindi mo mababalance yan. Maaari mag 0-0 yan dyan, magpantay sa machine mo, pero pag tumakbo yan, mag-wiggle pa rin. Kasi ang wheel balancing mo, pag tumakbo ka, dapat yan, hindi manginginig manubela mo. So, pag tumakbo ka ng high speed, nanginginig yung manubela mo. So, yun, may posible na may problema ang wheel balancing natin. So, yung number 1 yan. Number 1, sabi ko, sir, aralin muna natin, ituturo ko sa inyo paano pag-setting nitong machine na to. So, yun, dito tinuro ko na rin po yung anong mangyayari sa gulong pag wala sa align, yung tamang hangin, tamang balance, anong mangyayari sa gulong. Kaya, ayun, after nyan, pinakain pa kami nila sir, binigyan pa akong panggasolina, binigyan pa ako ng bayad. Kaya, sobrang salamat po. Mainit na pagtanggap sa amin. Sir Dan, mabuhay po kayo at good luck po sa shop ninyo.